yung pagpapatuloy ng sinasabi rin ni Colonel Marantan na kung saan po, mga kababayan, yung mga bata na yan na ginagalaw ni Kibuloy, ginigerger niya ng paulit-ulit, may Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, wala atang pahinga. Tapos ngayon, itong mga batang ito, pag naglakihan na kagaya po ni Stephanie, mga kababayan, ginagawa nila, pinapasok nila sa inner circle ng pastoral at doon naman na night duty. Kasi ang initiation daw nila pag bata, kailangan nilang ibigay yung sarili para sila ay virgin pa rin daw. Dito tuloy natin kay Ma'am Arlene Stone kung ano ang ginagawa sa mga bata na yan hanggang sila ay lumaki. Colonel Marantan kaninang umaga sa atin, i-share ko po sa inyo ito para kayo din po ay sumaya ang puso katulad ko. Pagkagising ko, ito na yung... Meron kasi nagre-request sa atin na wag daw ako masyadong harsh kung magsalita. Alam nyo, kung kayo nandito sa kalagayan ko, unang-una ako nga, mga anak ko kahit lalaki, ayaw na ayaw ko pinakakantihan. Lalo na sa babae. Kung ganun ang tingin mo sa mga anak mo, was lalo na kung nakakakita ka. Dito nga maniwala kayo sa akin. Alam ng misis ko, alam ni nanay ko. Meron dito binugbog na bata. Binugbog lang ng isang 16 years old tapos 13 years old yung bata. Alam mo, galit na galit ako Galit na galit ako kung bakit niya binugbog yung 13 years old. Diba sabi kong ganun? Kung ako ang nanay, kasi yung nanay dito ng 13 years old, dito sa amin, nag-iiyak ng husto, nagmamakaawa. Siya pa yung nagmamakaawa na yung anak niya bakit ginanon. So, kung tutuusin, pwede niya nang kasuhan yung 16 years old. Pwede na yon, mga kababayan, pasok na yun sa hindi na yun, pagdating sa batas at sila po ay pumasok doon sa 16, 17 years old, hindi na po sila consider na minor de edad. Lalong-lalo na pwede na silang mag-isip. 'Di ba? Kaya galit na galit ako noon. Kakilala ko yung lola nung nambugbog. Sabi ko kung ako yan, kahit kakilala kita, hindi ako papayag. Dahil tingnan nyo yung nanay naglulupasay. Ganun kasakit sa magulang yung ginagawa. Yun binugbog pa lang. Paano kaya kung anak mo? 'Di ba? Paano kaya kung anak mo binabalahura ng ibang tao? Pinaaral mo, pinagsilbihan mo, inanak mo dito, inalagaan ng nanay ng 9 na buwan sa kanyang sinapupunan. Siyempre, nagpagod ka nung ginawa mo yon. Kung anong mga pwesto, mabuhay lang yung anak mo, magkaroon ka lang ng anak. Nung nasa tiyan na, inalagaan mo yon. Nung lumabas, pinalaki mo, pinakain mo, binihisan mo, nagpapakapuyat ka. Tapos, gaganyanin lang ng ibang tao? Hindi ako papayag. Ay na maghahalo ang balat sa tinalupan. Morning regalo ko galing kay galing kay Colonel Marantan. Sabi niya dito, my fellow men in Davao City, Police Office deeply appreciated the trust you have bestowed upon us, and for that we are grateful. As the acting city director, I believe we all pray to the Almighty. Some pray for good intentions while others may not. Nevertheless, pure intentions will always prevail. We often hear the phrase, crime does not pay, and everyone should take time to ponder its meaning. No one has the bravery and pride to admit that he or she has been sexually abused. With this, I believe the statement of sexual abuse is committed by Pastor Kibuloy. There are young girls who have shown me their courage and resilience by confessing the horrendous deed he did to them. I have interviewed close to 5 young girls on separate occasions, all members of the pastoral community, and in unison, while in tears, they said that the name pastor sexually molested them. He raped them when they were as young as 13 years old and threatened them with the angels of death if they broke the code of secrecy.
Alam nyo guys, mahirap talaga. Kaya hindi ko maintindihan yung mga workers ni Kibuloy na hindi sila naniniwala na magagawa ito ni Kibuloy. Even though they are aware na may So dito pa lang pinatutunayan na nakausap pala ni Colonel Marantan na in unison, ibig sabihin magkakasama yung 5 nung kinakausap na sila ay umiiyak sa kanya at humihingi nga ng tulong. O tapos yung mga buwakan ng inang mga DDS vlogger, tontuwa pa kayo, mga hayop kayo. Sana pag nagkaanak kayo. Ang bad ko, no? Napaka-bad ko, mga kababayan. Yun na nga lang lokohin yung anak mo eh. Babae, niloko ng asawa o kaya sinasaktan ng asawa. Masakit na sa kalooban ng magulang. Yan pa kaya na paulit-ulit. Biruin mo, merong naka-schedule Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Hindi pa kayo naputulan ng edits itong si Kibuloy, mga kababayan. Diyos ka. pastoral. At yung mga pastoral ay puro lang babae, walang lalaking pastoral. At yung mga pastoral ay talagang nakapaligid lang kay Kibuloy. Hindi pwede na umalis. At saka kasi ang tingin nila sa mga pastoral is privilege. No, kaya hindi sila naniniwala na may mga sexual activities na mga nangyayari. Nakita nyo guys itong pakita ko sa inyo itong aking dito. Ito pala, dito tayo. Ayan, no? Alam nyo guys, tingnan nyo, ito sa Ingrid, Canada, dito. Ito mga Ukrainians na bata ito. Ito. Tama po, Mama Aurelia Adena. Tama, mali ako doon. Kaya nga hindi ko na po sinabi. Kaya hindi ko na tinuloy yung sinabi ko kanina. Kasi wala naman kinalaman yung mga anak-anak nila. Kaya nga sinegway ko na lang na yung mga anak nga natin na kahit na yung mga asawa nila ay binubugbog sila o kaya ay pinagtaksilan sila, ay masakit na nga po sa ating mga magulang. Mama Aurelia, hindi ko naman po sinabi, hindi ko tinuloy. Kaya ngumingiti na lang ako kanina kasi alam ko mali na yung sasabihin ko. Kaya hindi ko na po tinuloy. Wag po kayong mag-alala. Tao po ako nakakaramdam ng sakit. Tao po ako, nakakaramdam po ako ng awa. At meron naman po akong puso. Hindi ko po iisipin. Kahit galit ako sa kanila, hindi ko po ipapanalangin na maranasan ng kanilang mga anak yun. Wag po kayong mag-alala. Itong batang ito, 10 years old pa lang to. 10 years old pa lang to na inumpisahan. Oy, happy birthday daw po kay Sir Ray Raffol, kasabay ni Apo BBM. Happy birthday po sa inyo. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. May pa-birthday po ako sa inyo. Baka gusto nyo po si Harry Roque. Ito po. And that Tony Roque should be detained in the women's correction. Hindi po. Yun na lang sa bikutan natin. Mr. Chair, sorry po sa pagkakamali. So, is that a motion? Si Roque. Nagbibiro lang naman po ako sa aking mga tinuturan. Hindi ito nakakaintindi ng Tagalog at English nung time na yun. No? Buti na lang nandito. Itong batang to at saka ito ay isa. The same girls. Tingnan mo si Kibuloy makahalik dito sa bata. Na? Ganyan ang grooming niya. Ginugroom niya while it's young. Para hindi na pumalag. So itong ibang mga batang babaeng ito, lumaki niyan sa kingdom. Lahat sila guys na biktima ni Kibuloy. Ala, grabe oh. Tingnan nyo kung gaano kababata, mga ka-GP. Walang kamuang-muang yung mga yan. Di ba? Walang kamuang-muang. Hindi sorry. Hindi naman siguro eto pag ko lang din, to be fair. Hindi naman siguro ganyang edad kinukuha na kaagad ni Kibuloy. Mukhang pinapahinog niya muna ng konti. Hanggang sa 12 years old, saka niya pipitasin. Pero pag pumunta sa kanya, pag kinuha niya, ganyan palang kalalaki. Ibig sabihin, mga kababayan, hinahanda niya po for their future.
Hindi future ng bata. 'Di ba? Future ni Kibuloy. Oh. Na? Ganyan ang grooming niya, ginugroom niya while it's young para hindi na pumalag. So itong ibang mga batang babaeng ito, lumaki niyan sa kingdom, lahat sila guys na biktima ni Kibuloy. Grabe. Kaya pagpatuloy natin at ano ba ang ibig sabihin dito na sabi ni Colonel Marantan na angel of death if they broke the code of secrecy. Alam nyo guys, di ba sinabi ko na matagal dito sa inyo na si Kibuloy ay merong angel of death at siya mismo ang nagsasabi nun. At kapag ikaw ay pastoral, kapag ikaw ay inalay na doon, at least ako bilang isang pastoral, hindi ako naalay. No, I want to make that clear. Hindi po tayo naalay kasi during the molding process, hindi po tayo pumasa. No? May iba po na pumasa doon at talagang lutong-luto kaya hindi na nagrereklamo. Pero may iba po na naialay na hindi talaga luto kaya nabuking yan si Kibuloy. Katulad nung sinabi ko sa inyo. Okay. Ngayon ko lang naintindihan. Kasi meron ako nakasagutan dito. May nabanggit ata ako mga kababayan. Sabi ko kasi, sorry dito ha. I admit, medyo minsan kasi sa totoo lang, hirap talaga magsalita ng ganito. Nabanggit ko po ata na si Arlene Stone ay hindi nagustuhan. Sabi kong ganon. Ang sabi ko, hindi ko naman sinabi na hindi nagustuhan. Kaya hindi nakapasa bilang inner circle pastoral para mag night duty. Nasaktan po yon. So, sorry na, mali po. Sige, mali. Pero baka talaga yung sinabi ko, baka hindi nagustuhan. Dito ngayon, lumalabas yung paliwanag ni Ma'am Arlene Stone na pag hindi luto, mga kababayan, ibig sabihin ng luto, naaral nila, na brainwash nila ng husto. Kumbaga, mga kababayan, naisaing ng maigi, kakainin na lang. Pag naisaing mo ng maigi, naturuan mo ng gusto yan, hindi na yan makakapalag kasi alam mo, yung turo mo sa kanya, talagang yun ay banal. Kaya kahit anong gawin mo sa kanya, susunod lang siya. Dahil nga itong si Kibuloy, mga kababayan, mga ka-GP, masyadong tigang sa laman. Kaya meron daw pong nakalusot, sabi ni Arlene Stone, hindi luto, hindi na aral ng mabuti, hindi naturuan ng mabuti, pero inangkin ni Kibuloy. Kaya ngayon, nagbabayad si Kibuloy dahil yun po yung mga tao na nagsuplong sa kanya. Yun po yung mga pumalag. Kumbaga. So sana yung sinabi ko dati, nagko-complement na ngayon na sabi ko baka hindi napili, hindi nagustuhan. Tama naman po ako. Hindi talaga nagustuhan itong si Arlene Stone kasi hindi po siya nakapasa. Dahil nga hindi raw po siya luto. Baka mamaya pag pumasok siya doon, hindi luto, ay isa siya sa magiging problema ni Kibuloy. Which is totally true. Which is also the facts na sinabi ni Arlene Stone, hindi po ako luto, hindi ako nagustuhan kaya hindi nakapasa. So tama po yung sinabi ko ha. Ma'am Josephine Makatula, shoutout po. Hindi po pala mali yung sinabi ko. Medyo advance lang talaga ako mag-isip. Diba? Hindi po siya nagustuhan, hindi naluto ng maigi. Kumbaga, may alinlangan sila kay Arlene Stone na kapag pinasok ko to, ginawa kong taga night duty, baka pumalag. Magka-problema. Ito nga, hindi pa nakapasok. Para mag night duty, pumalag na. What more pa kaya kung siya nakaranas ng hindi maganda? Diba? Yun po ang malinaw. Tuloy natin. Yung isang pastoral doon sa Hawaii na pinakulong nila sana ng 30 years, no? Ginawa nila ng story. Yung pastoral na yon ay naialay na hindi luto. Kaya nagreklamo at talagang umaayaw. Kapag ka umaayaw ka doon, ang tingin sa'yo, may sungay ka na. O bibigyan ka ng kasalanan, ipapanish ka, pasusuotin ka ng orange. Kung anong suot yan ngayon ni Kibuloy, kung anong uniform niya. Ganon din ang uniform ng mga pastoral na kapag ka umayaw at pinapadala doon sa... Ako alam ko, that's pasok yan sa bullying.
'Di ba? Pag hindi mo pinagbigyan, kumbaga sabi may sungay ka na daw dahil hindi mo pinagbigyan si Kibuloy, pasusuotin ka ng orange. And once na nakasuot ka ng orange, syempre ang tingin ng mga kasama ninyo, demonyo ka. Ikaw ay may sungay, mga kababayan. So hindi nila masyadong pinapansin. Hindi nila, kumbaga parang dead man nila tapos inaapi. Yung minsan pa nga daw, inuumpog yung sarili hanggang sa dumugo. So, palagay ko, bukod sa torture, papasok din ang bullying, papasok din po ang tawag dito, yung pananakit, 'di ba? Oh. Sa Tamayong. Pinapadala doon sa Tamayong at kinakalbo. One of these days, ipapakita ko po sa inyo ang picture ng pastoral na yan na pinakulong niya dito sa Hawaii. At yun talaga. Hindi lang ata yun. May napanood pa ako na pinaliligo doon sa pinaghalong ihi, tain ng kalabaw, dumi ng mga tao. Parang meron silang lake na ganun. Alam ko na, content ko yan dati, mga kababayan eh. Nagulat talaga ako doon sa... Kasi dapat magko-collab kami ni Ma'am Arlene Stone. Kaya lang nun maliit yung channel ko. Umayaw, tumanggi ata. Pero, ayun nga, meron doon talaga, ipinasa niya sa akin, video po na yung mga tao na pag mayroong mga sungay na daw, kailangan nila maglinis ng kasalanan, doon sila punupunta sa isang lawa na puro ihi, tain ng kalabaw, tain ng tao, ihi ng tao, sama-sama na. Tapos papaliguin doon yung mga tao na yon. Grabe. Talagang hindi maganda yung ginagawa nila. Ay hindi. Sorry, my bad. Hindi pala sa kanya yon. Kay Senior Aguila pala. Sorry, mali pala ako doon, mga kababayan. Hindi pala doon yun kay Kibuloy. Doon yun kay Senior Aguila. Munti na ka. Nasobrahan ako sa pag-iisip. Kay Senior Aguila pala yon. Sorry naman. Ang dahilan kung bakit ako nag-curious. I did nag-research ako. Kasi hindi sabi ni Lola Chichay. Tama nga ako, mga kababayan. Mabuti na una ako kay Lola Chichay. Kaya Aguila pala yon. Tama. Kaya Aguila yon, napagsama ko lang. Sorry. Mga kababayan, mali ako doon. Di ba? Intindihan bakit nila pinakulong ang isang worker na naglilingkod lang sa Diyos tapos pinakulong. Doon ako nag-curious. So ang ano kasi dito ni Kibuloy, pag sinabi mong angel of death, pag sinabi sa kanila na papatayin, hindi lang po sila, kasi kung sila lang, hindi na yan sila nakikialam sa sarili nila. They rather die. No, kaysa naman gamitin ni Kibuloy, kaysa naman ialay uli kay Kibuloy. No, yun ang ano nila. Pero ano yung concern nila? Hindi para sa kanila, kundi para sa mga pamilya nila. Kasi ang laging sinasabi ni Kibuloy, kapag ikaw ay magsasalita, kapag sinabi mo kung anong ginawa sa'yo, papatayin ko, hindi lang ikaw, kundi buong angkan mo. Sorry naman. Dahil ngayon, etong si Kibuloy, karma yun sa kanya. Di ba dati, pag pinagsuot nila ng orange dahil hindi pumayag sa gusto niya, ito ay kinakawawa, binubuli, pinagtatawanan, siya ngayon. Karmang-karma sa sarili niya dahil siya na ngayon ang nagsusuot ng orange, di ba? Hindi lang basta orange, may nakalagay pa, P. Di ba? Preso. Ngayon, tayo naman ang tumatawa against sa kanya. Loko-loko pala siya eh. Akala niya makakatakas siya dito sa parusa, di ba? Pamilya, mga pamangkin, mga lolo at lula, lahat ng angkan mo papatayin niya. Kaya marami sa ating mga pastoral na hindi nagsasalita. No, yung hindi luto. Pero yung luto, kahit pa nagsilabasan na tong ganitong kaso, no? Kasi alam nila na nagrereklamo na yung hindi mga luto ng mga pastoral na nakaranas sa offering na ginagawa, sila naman yung nagkokontra. Katulad nung time ko,
Hindi, never kasi akong naluto at never akong na ano na naialay no kay Kibuloy. Kaya yung mga pastoral during my time na nagsabi sa akin kung ano yung experience nila, kinakalaban ko sila. Kahit na nung lumabas ako dito, kapag ka nagkita kami at paulit-ulit na sinasabi nila sa akin kung ano talaga ang dark secret sa loob ng pastoral, inaaway ko sila kasi hindi yun ang karanasan ko. Kaya lang, ang lagi, tama yung mga sinasabi nito ni Arlene Stone na talagang lumalaban siya. Ang problema, mga kababayan, ay ginagamit din sa kanya itong bagay na to. Bakit kamo? Kasi nung una daw, nagrereklamo siya, kinakalaban niya, bakit pa siya bumalik? 'Di ba? Bumalik talaga si Arlene Stone doon eh. Sumapi ulit siya until such time na talagang tuluyan na siyang kumalas. Pastoral din ako, kaya sabi ko, pastoral din ako. Hindi yan ang karanasan, hindi ganyan ang pastoral. Kasi kung ganyan, dapat naranasan ko. Why is itong si Kibuloy? Hindi lahat ay ginagawan niya ng pare-pareho para kayo ay magsuntukan. At kapag kayo ay magsuntukan, ito ay makakarating sa kanya. At sorry ka na lang, ikaw na hindi luto at nagre-reklamo. At may bibig na katulad ko, may dila na katulad ko, wala ka ng buhok. Diretso ka doon sa tamayong bugbog, sarado ka na, kalbo ka pa, nakasuot ka pa ng orange, meron ka pang placard na I have serpent seed ang nakalagay, back and forth yan, ay sa harapan at sa likod. Maglalakad ka doon, tapos doon ka sa field, magtatanim ka ng bulak sa sikat ng araw. Buong araw yan. Grabe no, pamamahiyaan nila dun sa mga tao no. Palibasa hindi pumayag sa gagawin ni Kibuloy. Lalagay pa susutin ng orange. Tapos mga kababayan kakalbuhin, bubugbugin pa. So pasok talaga sa torture at kung ano-ano pang kaso dito kay Kibuloy. Palagay ko mga kababayan, PNP, kung pwede, nako, para makaganti lang ng konti. Konti lang, pakurot. Pag nasa city jail na yan mga kababayan, nako, hindi ako papayag. Sana yung mga kakilala natin dyan, pumayag kayo na kahit hindi natin ma-interview si Kibuloy, okay na yung makita natin siya sa kulungan. Diba? Hindi tayo lang i-vlog natin siya, ipakita natin na ganun. Tayo pakialam ko sa mga abogado nila kung hindi pumayag. Bakit? Sasabihin ko lang naman, dumalaw ako dun sa isang dun sa isang kakilala ko na preso Nagkataon, nakita ko si Kibuloy. Edi pagkakataon. Diba? Oo. Magpapasting ka pa. O ganyan ang sitwasyon. Pero marami sa mga worker ni Kibuloy, acceptable yan. Kasi sa kanila, kapag ka ikaw ay bubugbugin ng ganyan, ikaw ay mahal. Kasi dinisiplina ka. Si Kibuloy ay isang tatay. Tumatay yung tatay sa kanila. Papa nga Papa Pastor ang tawag ng mga kabataan na minumog. Kaya sa kanila, talagang nakikipaglaban sila ng patayan kasi hindi nila naranasan, parang ako. Hindi ko naranasan kaya nakikipaglaban ako ng patayan. Kaya naawa ako, to look back sa mga pinagdaanan ng mga kasamahan ko na pastoral. Tapos kung ano yung sinabi ko sa kanila nung time na nag-open up sila sa akin, instead na matulungan ko sila, ay inapakan ko pa sila. Tinawag ko pa sila na kung ano-ano. Kaya parang talaga, masama ang loob ko. Masama ang loob ko pag naalala ko yun. Kaya sabi ko, I will use every power I have na para ma-hold accountable itong si Kibuloy. Kasi ang tagal kong nabudol, hindi ko talaga matanggap yan, guys. Na matagal akong nabudol at ang dami kong nasaktan dahil nabudol ako ng husto. Napaniwala ako ng husto. Kaya, well, good thing about you is you admit it. And pangalawa, mga kababayan, you are now helping the country para po dito mahuli itong si Kibuloy. And I do believe si Arlene Stone isa yan sa mga asset. Pero kung usapang pera, palagay ko hindi naman niya nihingi. 'Di ba? Hindi naman niya nihingi. Ang talagang ibibigay niya na yung pagkakataon na yan dun sa ibang tao. Palagay ko lang mga kababayan I do understand na talaga she is the one who helping
the PNP para magkaroon po sila ng mga idea? Kasi sabi ni Kibuloy, sabi ni General Torre, ang tumutulong sa kanila ay ex-member at yung iba ay member. Diba? Nasa loob nga kanina na confirm that it was the mother or parents ng mga bata na nahalay nitong si Kibuloy, mga kababayan. You know, this is my way of giving back. At sana mapatawad ako ng mga kasamahan ko dati na hindi ko pinaniwalaan. No? Yung mga inaway ko dati ng mga kasamahan kong pastoral dahil hindi ako naniwala sa stories nila. Sana mapatawad nila ako ngayon at nakita na si Kibuloy ay nakakulong na, no? Sana makalimutan na nila yung yung pinagsasabi ko noon sa kanila. So yan ang guys, yan yung sitwasyon. So let's continue. Sabi pa dito ni Colonel Marantan, these young girls did not trust the law enforcement agency that were supposed to help them because they observed that the PNP and AFP are afraid of Pastor Kibuloy and his ministry. Exactly right. Tama talaga. Sino ba lang naman ang mga worker, ang mga pastoral, very ordinary. Parang lang yan eh. Kung sa pa yan, sa Bisaya, lisa, murag lusa ba sa ulo? Unya si Kibuloy, parang giant. Oh. Kaya wala talaga, walang kalaban-laban, kaya takot. No, wala talagang nagsasalita. Kahit luto ka man o hilaw na pastoral, sit up ka lang talaga. No, maliban na lang kung nasa safe place ka, katulad dito sa US. Kaya yung isang pastoral na taga-Hawaii nagsumbong sa pulis kasi alam niya na makapag siya, protektahan siya ng pulis dito sa Amerika kasi hindi nababayaran, walang connection sa Papa as in tatay daw po. Papa nila kasi yun yung sinasabi nila tatay eto na lang eto na lang talaga ang hindi ko maintindihan. Kasi sabi nila, mga kababayan, eto tingnan nyo pagmasdan yung maigi itong sasabihin ko. Di ba ang paliwanag daw, doon sa mga bata, okay, doon sa mga tao, mga babae, na ayaw sumunod kay Kibuloy, ang ginagawa ay pinapasuot ng orange, tapos kinakalbo, binubugbog, binibilad sa araw para magtanim. Ang aral, ang utos, ay para daw itong dinidisiplina dahil nga tatay daw nila si Kibuloy. Ito very contradictive na hindi po maisip ng mga nasa loob. Sabi mo tatay. Literal tatay na dumidisiplina sa anak. Meron bang tatay na Kayo na bahala. Kayo na bahalang magdugtong o gusto nyo pa, bubuin ko pa. Meron bang tatay, mga kababayan, yung matinong tatay na inaana-ana niya yung anak niya? Kaya mga tanga talaga yung mga lalo na yung mga nagsasalita na pastoral. Yung mga, kung napanood nyo kay Ballpoint, tanga talaga yon. Sasabihin nila na, ay yan ay parte lang ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. O kung tatay pala yung turingan itong si Kibuloy, meron bang tatay na matino na inaana-ana niya yung anak niya? Titanong ko lang sa inyo, tama ba ako? Type 1 sa mga nanonood. Type 2 kung mali ako. Kasi, mga kababayan, dun palang very contradictive na yon. Nagsusuntukan na yung dalawa. Sasabihin mo, hindi, lang yan, magulang kasi namin si pastor, tatay namin. Dinidisiplina lang niya yung kanyang anak kaya pinasuot ng orange, kinalbo, binubugbog, pinagtatanim. Ang sagot ko naman, meron bang tatay na matino na inaana-ana niya yung anak niya? Gago lang yung sarap suplakin na itong mga to pag makaharap ko lang talaga kahit isa dyan sa kanila. Talagang yan ang sasabihin ko Kahit kay Bato, mapatawag, kumbaga mga kababayan, mapunta lang ako ng Senate tapos iharap ako dyan. Talagang sabihin ko, human rights ka dyan. Sabi mo nga dun sa mga biktima, sunugin nila, patayin nila yung mga adik.
Nakakaurat. Kasi na ano ako kanina, ngayon ko lang din naman na-realize eh. Nung sinabi, para daw tatay na dumidisiplina sa anak. Ibig bang sabihin yung pag-ana-ana niya sa kanyang anak, disiplina rin yon? Diba? Hindi ba naman mga gago to mga to? Sabi ni Ray Rapol, inaano po, liwanagin mo po. Hindi mo pa ba alam, Ray Rapol? Kinakadyot. Diba? Banat boy, disiplina gamit buhay na batuta ni Pastor Cambalgo. Yun lang. Sabi ni Ma'am Leticia Fernando, walang tatay na matino na mambababoy sa sariling anak. Correct. Mga kababayan, si Kibuloy lang yun. Sa akin nila sabihin yan. Wag lang nila akong pagtulungan, isa-isa lang. Suntukan na lang kami. Kibuloy dito. No, kaya nagsumbong siya doon nag-burst itong lahat. At dyan naman sa Pilipinas, dahil na-inspired yung si alias Amanda, kung ano ang ginawa ng isang pastoral dito sa sa US, dito sa Hawaii, na-inspired siya, nag-file din siya kasi si alias Amanda hindi luto, never siyang naluto. O parang napilitan lang talaga siya na nandoon siya sa circle na yon kasi ang explain, ang paliwanag sa kanila, mag-aral dyan sa JMC, pero iba pala ang pag-aaral na sinasabi o ibig sabihin ni Kibuloy at ng kanyang kampon, lalong-lalo na si Ate Ingrid Canada, no? Kaya pasensyahan na lang talaga, andoon sila, magkasama sila ni Kibuloy. So let's continue. Some even are members of the KOJC pastoral community. If we do not act and remain passive despite the reports of the woman being taken advantage of, it is as if we are allowing our future to be exploited. I agree 100%. For all of us, let me use this statement. If 1,000 wicked should bleed, fall, and be killed to protect and preserve the peaceful existence of many, especially our children who are the symbol of hope and our future, then prepare the brutal ground for the fallen 1,000. Eto mga kababayan meron daw kasi ang mga pulis, tingnan nyo magkaiba sila ni Colonel Marantan. Sabi ni Kibuloy, sabi ni Bato, eto pahiya din si Bato rito Sabi niya, ikaw ba mas gugustuhin mo, di ba may kasabihan tayong mga pulis, na di baling makawala ang kriminal, wag lang may mamatay na isa. Sabi naman ni Colonel Marantan dito, eto maganda to mga kababayan, alam nyo, ako mas naniniwala dito, na kailangan talaga may sakripisyo. Sabi dito, now for us all, let me use the statement, if 1,000 wicked should be bleed fall, and be killed to protect and preserve the peaceful existence of many, mga kababayan, especially our children who are the symbols of hope in our future, then prepare the burial grounds for the fallen 1,000. Diba? Totoo naman Best example, yung mga ninuno natin, what really happened is, diba? Nag-sacrifice ang 1,000 na mga kababayan natin for the sake ng ating hope and the future of their children, which is us. Tayo yun, na ngayon nabubuhay tayo dahil sa sacrifice nila. So therefore, I conclude, Mr. Chair, and I do believe to what the Colonel Marantan says. That is my manifestation. Totoo naman mga kababayan Kaya hindi ako naniniwala dun kay Kibuloy, kay Bato, na sabi nila, di bali nang makawala ang kriminal, basta wag lang may mamatay. Mga kababayan, you already seen the situation that yung kanilang pinaniniwalaan na disappointed son of God, ayaw lumabas at hinaharang nila. Sobra silang nagre-resist. Tapos, gusto mo lumayas yung mga pulis para hindi mahuli si Kibuloy?
Para lang daw walang mamatay, mga kababayan, lumayas na daw yung mga pulis. Umalis na. Wag lang may mapahamak. Sir Ray Rapol, point of order pa po. Yan ang nagtanggol kay Kibaboy, iparip nyo ng mga anak, si Raulo kayo. Wag naman yung mga anak, walang kasalanan yung mga anak. Wag na natin isama yun. Diba? Ang kulit kasi mga kababayan eh. Magandang point to ha, ulitin ko sa mga bagong pasok. Sabi kasi ni Bato, sabi niya ganon, di ba tayong mga pulis may kasabihan tayo, di bali ng makawala ang kriminal, wag lang may masirang buhay o may masayang na buhay. Sabi naman dito ni Colonel Marantan, now for us all, let me use this statement. If 1,000 wicked should be bled fall, ibig sabihin mamatay. O kaya naman mga sugatan, and be killed to protect and preserve the peaceful existence of many, especially our children, who are the symbols of hope in our future, then prepare the burial grounds for the fallen thousand. Diba, mga kababayan? Ang liwanag, sabi ni Colonel Marantan. Okay lang na maraming mag-bleed, magsakripisyo, mamatay. Kung ito naman talaga ang ikabubuti para sa pagganda ng future natin, para sa ating mga kabataan, okay na yon. Kaysa yung anak ka ng tinapa, yung future ng mga anak mo, winalanghiya na, tinanggal na. Kasi once ito nakuha, inaalay mo na kay Kibuloy, hindi nagbago, paulit-ulit. Kasi, yung nangyayari dyan, pag tumanda na itong mga batang to, di ba, syempre ayaw na ni Kibuloy yan. Ang gusto niya, panibagong generation. So, paulit-ulit, yung cycle, magpapaulit-ulit, paano na yung generation natin? Paano na yung generation ng mga anak-anak natin, mga apo-apo natin? So, sabi ni Colonel Marantan, di bali na magsakripisyo tayo para sa mga anak natin, para sa hope at para sa future nila. Diba? Magkaiba ng paninindigan. Basta pera, mga kababayan, di bali nang makawala ang pugante. Na high blood daw si Ma'am Karen kay GP, high blood ako. Wag pong ma-high blood. Pasayawin muna natin si Roque para hindi kayo ma-high blood. Sorry naman, mga kababayan. Magpapasayaw muna tayo kay Roque. Ay, nawala. Ibong lumilipad, ang saya po nila. Ang mga bakla gusto makibot, ibong lumilipad, ang saya po nila. Huwag ka nang malungkot. At syempre may pahabol dyan si Congressman Abante, mga ka-GP. That Attorney Roque should be detained in the Women's Correction. Women's Correction. Hindi po. Yun na lang sa bikutan natin. Mr. Chair, sorry po sa pagkakamali. So, is that a motion? Pinatulan din itong si Congressman Barbers eh. Is that a motion? So ibig sabihin, mga kababayan, pag sinabi ni Abante na sa Women's Correctional, itong si Barbers, papayag din. Pag may nag-second demotion. Diba? John D. Pastrana, shoutout po. Hutek mas malambot kay Raul. Sana napasaya ko naman yung mga maiinit ang ulo dyan, ha? Sabi ni Jerome Bentuzal, watching from Manalo, Bukidnon, Karma na nila yung grupong DDS. Okay, tuloy natin, mga kababayan. I so agree. So this is Colonel Hansel in Marantan. Guys, itong paano ko ba i-post ito sa
sa aking channel. Kasi nandito yung phone numbers, no? Sa mga pastoral dyan at sa mga biktima ni Kibuloy, pastoral ka man o hindi, ordinaryong worker ka, biktima ka rin ng human trafficking. Biktima ka rin ng manipulation ni Kibuloy. It is okay, you know? It is okay, tumawag kayo dito sa number na ito, itong smart 0998-598-7654, yung Globe naman 0916-659-2525 or 26. Ayan, nakapaskil na yung ano dyan. Baka mga may nanonood pa sa atin na biktima rin ni Kibuloy. Tumawag na kayo dyan. May hotline na nakapaskil kay Colonel Marantan, mga kababayan. So hindi na natin tatapusin yan kasi next niyan si Bato na. Which is maaasar lang tayo. Ang gagawin lang naman niya, ipagtanggol itong si Kibuloy sa susunod daw na hearing sa Senado. Mga kababayan. At tatanungin daw po niya, ang tatanungin lang daw niya kung paano nahuli si Kibuloy. Diba? Kasi nga siya ay nagki-credit grab na kaya daw sumuko si Kibuloy dahil sa kanyang panawagan. Na-i-vlog po natin yan mga kababayan. Diyos ko naman. Itong si Bato de la Rosa umiepal pa rin. Wala nang buboto at wala nang maniniwala sa'yo, gunggong. Diba? Pero ako po ay nalulungkot sa kabila po ng aking mga pagngiti at pagtawa sapagkat nang namalaman natin ang mga biktima ni si Kibuloy, ang pag-asa na lang talaga natin at salamat na huli na tong gago na to. Sana sa mga susunod ay maparusahan talaga yung kolokoy na si Kibuloy, di ba? Sabi ni Karen kay GP nang dahil dyan sa mga hearings na yan, nawala nang ako ng work dito sa Dubai, pambihira. Ay, Diyos ko. Mga kababayan, ito naman po ang sasabihin ko sa mga followers natin. Alam ko po na binabantayan nyo ang nangyayari dito sa Pilipinas. Sorry to hear about what happened to you, Miss Karen. But then again, sa mga nanonood dyan, huwag nyo pong gayahin yung iba. Kasi meron ako nabalita, Sir GP, pag naka-live ka, gusto namin manood. Ayaw ka namin palagpasin. Huwag po. Pag nagagalit ang amo, huwag nyo na pong tangkain, masisira ang buhay nyo. Sayang po yung inyong mga trabaho, may replay naman. 'Di ba? Okay lang po 'yun, naiintindihan namin. Huwag nyo lang po isalang-alang yung inyong mga trabaho. Katulad niyan, si Ma'am Karen. Sana Ma'am Karen, meron ka ng trabaho ulit ngayon. Huwag nyo pong gawin 'yon kasi meron dito nagtatago sa CR. Kunwari naglilinis daw sa CR. Sabi niya sa akin, di naman ako nahuhuli, sir. Kunwari naglilinis ako sa CR pero yung cellphone ko naka-play. Nasa bulsa ko nga lang para mapakinggan ko. Hindi lang ako makapag-comment. Salamat po pero wag niyong isakripisyo ang inyong mga trabaho. Kasi yung mga trabaho ninyo, may mga umaasa po na pamilya ninyo, kapatid ninyo, anak ninyo, asawa nyo, 'di ba, magulang nyo. Kapag kayo nawalan ng trabaho, kawawa naman po sila. 'Di ba? Oh, meron na ulit. Good to hear. Salamat, Miss Karen Kai. Thank you so much. Huwag na pong uulitin yun, ha? Pag may hearing, pag wala si amo, ilagay na lang sa bulsa. O baka may CCTV, ilagay na lang sa bulsa, makinig na lang, huwag na mag-comment. Ha? Siyempre, love ko kayo. Ayaw ko kayo mapahamak, no? Sabi ni Kaloyal Alex, akala siguro ni Boy Butas ay